Nagulat kasi ako mga kababayan sa message po ni Ate Linlin. Delikado si tatay. Parang naggrabe yung sitwasyon ni tatay. At yung pino-forward na picture talaga is nakahiga, nakabalot ng kumot. Nanghina. Ngayon po kagabi po, nanginginig daw po siya. Sabi po nila, hindi tatakbo na sa ospital. Nagulat na lang po ako kasi naglalabo po ako noon. Bigla na lang pumunta yung kapatid ko doon. Sabi niya, ate, punta namin sa ospital si Papa. Sabi niya, yun po. Tapos, yun yung inaano po namin, hindi siya nakakakain kaya lalong nanghihina yung katawan. Hanggang ngayon di pa siya nakakain. So ito, bahala na kayo para sagutin ko yung pamasahin ng ate mo, and then yung the rest, pandagdag gamot ng tatay mo. No? Hindi ko man sila mapuntahan, awakan mo. No? Hindi ko man mapuntahan ngayon yung tatay mo kasi talagang sinadya ko lang malaman yung sitwasyon, no? Kalagayan ng tatay mo. Sana makatulong iyan sa inyo. Sobrang laking tulong po nito, Daddy Frank. Maraming salamat po, Daddy Frank. Kasi hindi po kayo nagsasawa na tulungan po kami. Hindi. Sabi ko hanggat kaya ko eh. No? Hindi ko po ma-explain paano po ako magpapasalamat sa inyo. Salamat ka lang kay God. Okay na sa akin yun. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumutulong. Tapos sana po matulungan niyo po ulit kami ngayon. Mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon po sa atin lahat at panibagong araw, panibagong vlog. Mga kababayan, sa araw na ito, dali-dali kaming nagpunta dito sa bahay nila Ate Dangdang at saka si Ate Laika. Dahil nung araw na nasa Isabela kami, nag-message po si Ate Linlin, yung panganay nilang kapatid na si Tatay Rudolph is sinugod sa ospital dahil sa kanyang napakababa daw ng kanyang BP. And then nakita namin yung mga forward ni Ate Linlin na medyo hindi maganda po yung kalagayan ni Tatay Rudolph. Kaya minabuti ng team na puntahan sila dito para kumustahin at makausap si Ate Laika saka si Ate Dangdang kumusta na sila. At ito, may dala kaming prutas para sa kanila, pero kakausapin muna natin kung ano nga ba talaga nangyayari kay Tatay Rudolph, no? So, Ate Laika, kumusta kayo dito? Ayos lang naman. Si Ate Dangdang, Okay lang naman. ano nangyari sa tatay mo, papa mo? Namamalat yung balat niya. Tapos, Yun lang. ano pakiramdam ng tatay mo, papa mo? Bukod sa pamamalat ng balat, natatanggal yung balat niya? Opo. Marami? Opo. Paanong natatanggal? Sa namamalat. Namamalat yung balat. So bakit dinala sa ospital? Namamalat niya po yung balat. Kasi namamalat, okay. Ate Laika, ano nga ba talaga nangyari? Kasi kahit ako, mga kababayan, nagulat po ako, lalo na dun sa mga picture na pino-forward, na bahala rin po ako. Kaya kahit kararating lang namin kahapon, ito, diretso na kami dito para kumustahin sila. Ano nangyari, Ate Laika? Nung mga po kasi, hindi daw po siya nakakakain ng maayos. Sinabi ko po bilhan siya ng yung tubig po na Pocari Sweet para kahit paano po, kahit pag wala man siyang makain, meron yung parang, sabi po kasi ni Ate Linlin, parang dextrose na din daw po kasi siya. Tapos yung gatas po, kaso nung last na bago po siya ipunta sa ospital, kahit daw po yun, hindi niya daw po malunok. Parang sinusuka din po. Nilalabas niya. Kahit nga po yung gamot niya sa TV nung araw na bago siya ipunta sa ospital, dalawang gamot lang daw po yung ininom niya. Ang dami na daw pong tubig yung nilunok niya. Pabalik-balik lang daw po dito niya. Hindi niya malunok talaga. Hindi po. Hindi tanggapin ng katawan niya. Opo. Tapos po nung
yung bunganga niya po, lahat po dito sa bunganga, tas dito sa bibig. Bitak-bitak po na hindi siya, kahit sabaw po na, kahit konting lasa lang, masakit daw po pag kahit nga daw po tubig, hindi niya na din po malagay sa bunganga niya kasi mahapdi daw po. So ilang araw na siya sa paggamutan sa ospital? Mag 3 days po yata ngayon. O 3 days na. Tapos po nung yung pagbabalat po ng kamay niya, mas gruma. Nung pumunta po kami dito, nakakakain pa naman po siya noon. Tapos po kasi po nung bago po siya mapunta sa hospital, pumunta po kami dito, nag-usap po kami ng asawa ko na dito na po sana kami mag-stay ni Dalia. Kaso nga po, kinagabihan po nung pagpunta namin dito, inubo po siya, narinig din po ni Papa, kaya parang nag-alala din po si Papa agad. Kaya sabi Inubo niya, si Dalia po, tas bahing na po ng bahing. Kaya sabi po ni Papa nun, kung saan mas okay si Dalia, doon na lang muna siya. Oo. Kahit po mabigat sa loob na umuwi, siyempre mas isipin ko pa din po yung baby ko kasi ganun na nga po si Papa, alangan naman po madagdagan na naman, huwag naman na po sana. Kaya umuwi din po kami nung pagkatapos po ng check-up niya, umuwi na din po kami diretso sa bahay nila ng asawa ko, Daddy Frankie. Kaya nung na yun, kamusta naman po kami ng kamusta sa kanila. Sabi naman po nila okay. Kaya parang mas gumagaan. Kaso po nung sabi po nila, hindi tatakbo na sa ospital. Nagulat na lang po ako kasi naglalaba po ako noon. Bigla na lang pumunta yung kapatid ko doon. Sabi niya, ate, punta namin sa ospital si Papa. Sabi niya, kasi hindi ko pumawakan yung cellphone ko noon. Nag-chat na po pala sila noon. Tapos nung pinunta po sila doon, agad po ako nag-chat sa kuya ko kasi nga po wala naman pong magbabantay kay Dalia noon. Hindi naman po nila mapatahan. Kaya pinunta daw po nila. Chinat ko na agad yung asawa po ng kuya ko na sana na kasamahan sila doon. Kasi wala pong kasama yung bunso namin na nagtakbo kay Papa doon eh. Meron po yung yung pinsan po namin dyan sa may Kanyugan. Inutusan po siya ng lola namin na ipunta na si Papa sa ospital. Kasi grabe na daw po talaga yung niya. Nung pinunta po, yun. Doon po na tas na-diagnose po siya ng atopic dermatitis. Anong ibig sabihin nun? Naman po yung dito sa balat niya po. Sa balat talaga. Opo. Yung balat niya po, kaya daw pong gamutin ng hospital dyan. Kaso yung sa balat dito sa labas lang po. Kasi sabi po ng doktor, kung magagamot nila yung dito sa labas, pero kung meron sa loob, useless lang na magamot yung sa labas kasi lalabas at lalabas daw po yung nasa loob. Kaya kailangan niya daw po ng magpa-derma. Yun po, tas yun yung inaano po namin, hindi siya nakakakain kaya lalong nanghihina yung katawan. Hanggang ngayon di pa siya nakakain? Mas okay naman na daw po ngayon, nakakakain siya pa unti-unti ulit kaysa dati nung bago po siya pinunta. Nagulat kasi ako mga kababayan sa message po ni Ate Linlin kasi ang ka-text ni Ate Linlin si Aling Rochelle. Apo. Then pino-forward sa akin ni Aling Rochelle kasi pag sa akin di ko talaga marireply agad. Kaya yun, kaya dali-dali kami nagpunta dito dahil gusto kong malaman kasi kahit kami nagulat talaga na sabi delikado si tatay. Parang naggrabe yung sitwasyon ni tatay at yung pino-forward na picture talaga is nakahiga, nakabalot ng kumot. Nanghina. Ngayon po kagabi po, nanginginig daw po siya. Nanginginig. Pero hindi naman daw po siya mainit. Kaya sabi po ni ate, baka nasa loob yung sinat niya. Kaya nanginginig siya. Pero bilang mga anak, kung sa ngayon, sino nagbabantay? Ilan sila? Dalawa po. Yung Dalawa. kuya ko po, tapos yung kapatid ko pong bunso. Ilang taon yung kuya mo? Nasa 29. Alam na rin naman niya. So, ibig sabihin, ano ang status ni tatay, kalagayan niya, ayon sa doktor? Ano yung sinabi nila? Ang binabantayan na lang daw po nila yung hindi niya pagkain, tapos yung sabi niya po dito. Pero meron naman na daw po siya reseta na pang gargle niya daw po para mag-heal yung dito sa... Pero nakakausap naman na si tatay? Opo, nakakausap. Mas okay na po siya ngayon. Okay, buti kung Kesa ganun kasi nag-alala talaga ako. No? At saka si Ate Linlin, sabi niya, nagsabi siya na uuwi din siya dito. Opo. Yun natuwa ako. Sabi ko po kasi nung
nung bago po sila umuwi. Nagsabi na ako na ate, walang kasama sila papa. Alam mo naman yun, sabi ko po sa kanya. Ganito si Dalia, gusto ko sana mag-isang taon muna siya bago kami pumunta ulit dito. Kaya sabi ko, dito mo na lang muna i-enroll yung mga bata. So, nag-ano po siya, parang nag-alangan siya yung nga po, parang iniisip niya yung sasabihin ng ibang tao. Tapos po yung pag-enroll niya sa mga bata, gastusin po lahat. Tapos nung ano po, nagtuloy pa din po silang umuwi. Kaya nung na-hospital po si Papa, kinausap ko din po ulit si ate. Sabi ko, kailangan ka talaga sa bahay, ate. Pinilit ko naman na iuwi si Dalia doon para samahan si Papa, kaso wala, sabi ko. Kaya sabi niya po, uwi na lang daw po muna sila dito. Lilipat yung mga bata rito. Ililipat Oo, daw. natuwa ako nung ganun yung sitwasyon. Alam mo naman, mula sa pool nung nakilala ko kayo, masaya ako na may kasama ang tatay nyo tsaka si Ate Dangdang. No? Although, honestly, nalungkot din ako nung una na nawala kayo dito dahil alam ko talaga na walang mag-aalaga sa kanila. And then ngayong nangyari. Pero syempre, naintindihan ko rin yung side nyo dahil sa anak mo nga. No? Pero ngayon parating na yung ate mo, sana nga magiging okay, no? Lalong-lalo na si kumusta pag-inom ng gamot niya at natutuloy? Ako, Very tuloy-tuloy good. naman. Si tatay sa gamot niya sa Yung TV. dinala po nila Ano po? dinala po nila lahat ng pero naiinom niya rin. Opo. O kasi inano rin namin kay Doc Lagman yun, kinausap ni kung ano yung pino-forward ng ate mo, pino-forward din namin kay Doc Lagman. At sinabi namin na nasa ospital siya ngayon, sabi niya, sige, paubaya muna sa Yung TB niya lang po atang iniinom niya ngayon, yung para sa TB niya lang po para sa TV. Bakit? Hindi ko po, kasi hindi niya daw po malulun nun eh. Kaya yung TB pa lang Kasi daw po. marami siyang gamot, no? Opo. Kasi mga kababayan, si Tatay Rudolph, ang daming gamot na binigay ni Doc Lagman kasi ang daming ginagamot na sakit niya. Opo.